Hi everyone! Kumusta? Alam ko na nandito ka sa video na ito dahil kailangan mo ng sagot para sa homeroom guidance mo. Tama po ba ako? You need answers, right? So pero bago tayo mag-proceed sa ating video at kung bago ka pa lamang sa channel na ito, huwag kong kakalimutan na i-click muna ang subscribe button at i-hit nyo na din po ang notification bell at like button para po updated kayo sa lahat ng homeroom guidance videos na i-upload ko. So by the way, ako po si Ma'am Tere Buena at ako po ay isang registered guidance counselor at isa po sa mga YouTube content ko ang mga homeroom guidance video discussions from grade 7 to grade 12. Yes, kumpleto po ang ating homeroom guidance video discussions simula module 1 hanggang sa latest module po ninyo para sa quarter na ito. Okay, so going back to our main topic, marami po kasi sa inyo ang nagtatanong, Ma'am, wala po bang answer key? Ma'am, I need answers. Okay? Ma'am, wala po bang sagot? Ano po ba ang sagot sa mga tanong sa homeroom guidance activities or modules po namin? So ngayon, ito na po. Sasabihin ko na sa inyo ang sagot. So in homeroom guidance, there is no wrong or right answers. Okay, tama po ang narinig ninyo, wala pong mali o tamang sagot sa mga magiging output po ninyo sa homeroom guidance. So ibig sabihin lamang na ang inyong mga magiging sagot ay subjective o nakadepende sa mga personal na opinion po ninyo at karanasan. Kaya kung base ito sa mga personal opinions and experiences ninyo, bakit ka kaya nahihirapan, di ba? So well, ito ang dahilan kung bakit ginawa ko po ang video na ito nang sa gayon ay matulungan ka kung paano mo mapapadali ang pagsagot sa iyong homeroom guidance self-learning modules at hindi mo nakakailanganin ng answer key. Okay, so I will give you 6 tips on how to easily accomplish your homeroom guidance modules. So let's have number 1. Time management. So alam ko na napakarami ng mga modules ninyo sa iba't ibang subjects kaya hirap kayo na i-manage ang oras ninyo sa pagsagot ng homeroom guidance modules. Pero tandaan na ang tamang pagbalanse ng oras sa pag-aaral sa iba't ibang asignatura ay makatutulong para wala kang masayang na oras. Matutulungan ka rin nitong matapos agad ang mga school tasks at homeworks mo at mababawasan pa nito ang stress ng dahil sa pagka-cramming o pagmamadali. So uulitin ko, maglaan ng schedule sa pagsagot sa inyong homeroom guidance module. At ang pangalawa naman ay use language or dialect that you are most comfortable with. So saan ka ba mas komportable na ma-express ang iyong mga nararamdaman at mga opinyon? Sa paggamit ba ng wikang Ingles? Sa paggamit ng wikang Filipino? O baka naman ng inyong sariling dialect o dialekto sa inyong lugar? So kung saan ka mas komportable, yun po ang gamitin ninyo sa pagsagot sa ating mga homeroom guidance modules. So hindi nangangahulugan na English ang modules natin ay English din ang isasagot natin. So mas importante pa rin na malinaw mong maipapahayag ang iyong mga opinyon sa lingwahe na kung saan komportable ka. Walang problema kung English ang sagot mo o kung Filipino man ito or mother tongue dialect man ang gamitin mo. Ang importante, ang sagot ay nanggaling mismo sa'yo regardless sa lingwahe na ginamit mo. At ang pangatlo ay ask for the help of your parents, guardians, or other family members. Yes, pwede po nating hingin ang tulong sa ating mga magulang or kapamilya sa pagsagot ng mga tanong sa ating homeroom guidance modules. Kaya po kung mapapansin ninyo, ang ating homeroom guidance modules po, sa unang bahagi nito ay mayroong mensahe or ito nga po yung tinatawag nating gabay sa mga magulang or tagapag-alaga na kung saan hinihingi natin ang kanilang tulong at kooperasyon sa pagsagot ng homeroom guidance modules ng kanilang mga anak.
Okay. At pang-apat naman ay consult your teachers and guidance counselors. Huwag mahihiyang lumapit sa iyong advisor at sa iyong guidance counselor para humingi sa kanila ng tulong sa pagsagot sa inyong homeroom guidance modules. Kung meron kang hindi nauunawaan, sila po ang isa sa mga taong sigurado akong matutulungan ka. Lalong-lalo na po ang inyong mga guidance counselor sa inyong paaralan. Sana po ay kilala mo siya. At ang pang-lima ay be real and be honest. Tama, magpakatotoo at maging matapat sa pagsagot sa ating mga tanong sa ating module. Sabi nga natin, walang mali o tamang sagot sa module na ito dahil meron tayong kanya-kanyang mga karanasan at opinyon, kaya nangangahulugan lamang na magpapakatotoo tayo. So, isa din ito sa mga sikreto para hindi ka mahirapan sa pagsagot sa homeroom guidance modules mo. So, sabihin mo din kung ano ang totoo at huwag mag-iimbento ng kwento para lamang may maisagot sa sagutang papel. At ang pinakadahilan ng pagkakaroon ng homeroom guidance ay matulungan kayo sa mga pinagdadaanan ninyo bilang isang estudyante. So lahat ng sagot ninyo ay babasahin ng inyong gurong tagapayo or advisor para masuri kung kakailanganin ninyo ng intervention o karagdagang tulong mula sa inyong guidance counselor ng inyong paaralan. Muli, sa pagsasabi ng tapat, mababawasan nito ang stress mo sa pagsagot sa iyong homeroom guidance modules. At ang pang-anim ay have fun and enjoy. Pero paano? Sige, isipin mo na lang na ang homeroom guidance ay hindi kasali sa mga regular na asignatura katulad ng edukasyon sa pagpapakatao, math, or English. Ito po ay isang programa na naglalayon na matulungan ka bilang estudyante na harapin ang mga hamon sa buhay at magkaroon ka ng life skills na kinakailangan mo balang araw. Although, syempre, kailangan nating seryosohin ang pagsagot sa ating modules. At isang sekreto din upang hindi tayo mahirapan at mabagot sa pagsagot nito ay tingnan natin ito bilang isang challenge na makapagbibigay sa atin ng magandang mga aral sa buhay na magagamit natin hindi lamang ngayon sa buhay natin bilang estudyante, maging sa hinaharap. So, ayan. Yan po ang ating answer key or susi para sa pagsagot ng ating mga homeroom guidance. Idagdag ko na rin, syempre, ang aking mga inihandang homeroom guidance video discussion. Ito din po ay isa sa mga sagot sa inyong problema sa pagsagot sa homeroom guidance dahil makakatulong po ito sa inyo sa pagsagot ninyo sa inyong homeroom guidance module. So hanapin lamang po ninyo ang playlist kung anong grade level kayo sa ating YouTube channel na Your Guidance Counselor. At kung meron man kayong mga tanong or mga gustong malinawan sa naging talakayan, ayan, so maaari po kayong mag-message sa mismong comment box ng ating mga videos o kaya naman bisitahin ang ating Facebook page na Your Guidance Counselor nang personal ko po kayong ma-replyan sa inyong mga katanungan. Okay, so muli, maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating channel na Your Guidance Counselor. So ito po muli si Ma'am Tere Verna saying bye for now and see you sa mga susunod nating homeroom guidance video discussion.